Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Lunes ng umaga, August 11, 2025. Praise God sa kanyang kabutihan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. A new day to serve my Lord, my King, and my Savior. Savior Jesus Christ. Guide me, Holy Spirit. Holy Spirit. In every step of the way. For the glory of God Almighty. Welcome dito sa ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! At tayo ay maaga sa araw na ito. Thank you, Jesus. Kahit matagal akong natulog, ay maaga akong nagising at maaga akong nakapag-umpisa. Dahil pagkatapos ng ating live ay magmo pa ako sa garden. Kasi hindi dumating yung hindi nagmo yung dapat yung lawn mower. Kaya mayroon naman tayong binili na electric lawn mower. Kaya ako na ang magmo. Oh. Hallelujah. So, habang hindi pa mainit, ay gagawin ko yun. Kaya maaga tayo. Praise the Lord at tayo ay maaga. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Team Jesus is School of Faith. Daily Bible Study. Welcome dito sa ating live. Team Jesus members, joiners, at viewers, at YouTube viewers. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. So, ito ang
ating paalala ng ating Panginoong Kristo sa ating mga sarili. So, ito yun. Ang sabi doon, you are beautiful. You are victorious. Ayan, may mga word of God yan. You are enough. O, enough tayo sa Panginoon, mga katimjisas. You are, ano ito? You are created. You are never alone. You are strong. You are amazing. You are chosen. You are always loved. And you are capable. Hallelujah. So we are capable. Mga ka-Team Jesus. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. God is good all the time. God is great all the time. And all the time, God is great. So, ayan, magpuri tayo sa ating Panginoon Jesucristo, mga ka-Team Jesus. God is good. Asa na? Ay, sandali. Asa na kayo? Nandito na ba kayo? Nandito na ba kayo? Upang tayo ay makapag-umpisa. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Father God. You are good at all times. Ihanda na ang mga sarili para sa ganoon ay atin nang mapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, share na. Share. So, dapat ay maging share tayo, mga ka-Team Jesus. Okay, so magpuri na tayo sa ating Panginoon. Kaya sa akala ninyo ay you are not loved, you are loved. Oh, you are beautiful. Sa akala ninyo ay ikaw ay walang nagawa sa buhay. Hindi. You are capable. Yung marami, You are victorious. Hindi tayo talunan dahil tayo mga anak ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng pusong puno ng kagalakan. Hallelujah. Ayan. So, i-share natin ang ating live at tayo magpuri sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay
upang purihin siya. Oh, Jesus, you are so good to us, so good. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin sa Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati upang purihin siya. Hallelujah! Thank you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, we praise you, we adore you. Thank you so much. Hallelujah. Kami po ay nandito upang ikaw ay muling kilalanin, upang ikaw ay muling sambahin, upang ikaw ay muling ipataas, upang ikaw ay muling ipakilala sa sanlibutan na walang ibang Diyos na buhay, kundi si Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is alive. The only God, the only way to heaven. Hallelujah. The only way to God the Father. Oh, hallelujah. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. So, linisin mo kami, Panginoong Jesucristo, maging ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga pananalita, at aming mga kilos na ito po, Panginoong Diyos, ay maaayos, maging ayon sa iyong kalooban. Oh, hallelujah. Forgive us, Lord, kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap, sa mga iniisip namin, Panginoon, at sa aming mga nararamdaman. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Sinusuko namin sa inyo ang lahat, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Give us the strength, Father God. Oh, thank you, Jesus. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa amin, sa mga taong nagkasala sa amin, na ikaw lang po, Panginoon Diyos, makapagpapatawad sa kanila. Lord, have mercy on them, O Lord. Patagpuin mo rin sila, kagaya ng pagtagpo mo sa amin, upang makilala kanila ng lubusan, upang magkaroon sila ng personal na relasyon sa inyo, at manumbalik po ang kanilang relasyon sa Diyos Ama. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. We welcome your Holy Spirit in our midst, at naniniwala kami that the King is in the room. At sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala, nandito ka ngayon sa aming kalagitnaan upang kami ay tulungan, upang kami ay gabayan. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day,
I learned to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Nangusap po kayo sa aming kalagitnaan upang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensaheng na ismong iparating sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat po. At nandito ka. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itagong po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, ang lahat ng mga nandito ngayon, Panginoong Diyos, upang maraos namin ang iyong Bible study, na maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Hallelujah! God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan. So, para sa ganoon, mga ka-Team Jesus, ay maalagaan ng ating mga katawan, no? Huwag na tayong kumain sa gabi. Yung mga tumatanda na, nakagaya kay Tito Vince, na nasa 50s na, at wala naman kayong mga pinapa-didi na mga babies, nasa 40s na, para sa ganoon ay maiwasan nating lumubo tayo, mga ka-Team Jesus, at maging obese at marami ng mga complications ng ating mga sugar, no, ng ating dugo. Wag na tayong kumain sa gabi. Ayan. So, kumain tayo sa tanghalian, pero sa gabi ay wag na tayong kumain. Kainin na lang natin ay pwedeng mga gulay, salad, o kaya pwede ang prutas. Ayan, sugar pa rin yan. Dahil tayo ay matutulog naman, kaya yun na, no? Para sa ganoon, anuman yung mga na-stored na energy, na-stored na glucose sa ating katawan, ay iyon ay magagamit, mga ka-Team Jesus, at hindi yun magpapalaki sa ating katawan. Hallelujah. At gumamit tayo ng kung may refrigerator kayo dyan, hindi maglagay kayo ng ice sa inyong ref or freezer, at sa umaga ay stand 5 minutes lang para mag-ice, para sa ganoon. Yan ang natural way of yung pampakinis ng ating mukha. Kung hindi ka nang hilamos pagkagabi, so manghilamos muna kayo at maglagay ng ice para ma-preserve ang ating mga mukha, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mga magaganda. Anong sabi dyan? Mga anak ng Diyos ay beautiful. Ayan. Beautiful tayo, mga ka-Team Jesus, dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. So, nasa na ang inyong mga Bible at tayo ay mag-umpisa na.
Ang aking Bible ay hindi ko pala. Hindi ko. Sandali lang mga ka-Team Jesus.
Yan. Thank you for waiting. Kalimutan ko pala na kunin ito sa sasakyan ng Diyos. Okay. So, andito na tayo mga ka-Team Jesus. Ito ang dinala ko sa church kasi ano siya Tagalog, English. So, madali nating maintindihan. Okay, so saan na ba tayo? Noong nakaraang Biyernes 8/8 ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa ating pananampalataya, na ang pananampalataya ay dapat na ano mga ka-Team Jesus, dapat na mayroon siyang kilos. Kaya kung tayo ay naniniwala na kaya natin to, paniniwalaan natin yun. Kaya nga yung testimony ni Tita Bets ay, I can do all things to Christ who strengthens us. So, paniniwalaan natin na kaya natin gawin ang mga bagay na ito. Kaya natin gawin sapagkat hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, ang ating lakas. Kaya yan, no? Ang pananampalataya na walang kilos ay patay. Ang pananampalataya o ang pagkilos na wala namang pananampalataya ay palpak. Kaya kung gusto ninyong magtagumpay sa inyong mga plano sa buhay, sa gusto ninyong gawin, lalo na kung ito'y para sa kapurihan ng Diyos, kailangan na panindigan natin ang ating pananampalataya, tayuan natin ang ating pananampalataya. Oh, hallelujah. So, iyon mga ka-Team Jesus. Kaya halimbawa kay Tito Brian, sabi niya ay hindi na daw umaandar yung kanyang quail. Yung quail, mga ka-Team, yun yung parang machine na nilalagay niya dito sa kanyang paa. Kasi nga, di ba, mayroon siyang, sinusubok siya ng sakit na neuropathy. So, pag mayroong parang tingling pain na biglang parang tutusok daw sa kanyang laman, ay mayroon yung quail, yun ang makakatulong sa kanya to relax yung kanyang nerve, no? Hindi sa gamot, dahil ayaw niyang uminom ng mga gamot, ayaw niyang maging dependent siya sa mga gamot. Ngayon, kagabi, sabi niya ay hindi na nagcha-charge ang aking quail. So, sinubok namin sa ibang mga chargers, hindi pa rin nagcha-charge. Kaya, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, paano ngayon yan? Sabi niya, hindi na daw siya bibili, hindi na siya gagamit niyan. Sabi ko, Amen! Pinagdadasal ka namin, maraming mga nagdarasal sa'yo, at gumagawa ka rin ng iyong therapy, na yun ang ginagamit ng Diyos sa makatuwid. Yan ay nangangahulugang hindi ka na paggagamitin ng Diyos ng quail na yan, at magtiwala ka sa Kanya. Ikaw ngayon ay parang si Pedro, no? Na, oh, Lord, ikaw ba yan, Lord? Na nasa kalagitnaan ng dagat si Pedro. Na mayroong mga storm sa gitna, malakas na hangin. Ikaw ba yan, Lord? O kung ikaw yan, Lord, palakarin mo ako, papuntahin mo ako dyan sa'yo. So, maraming nagdarasal sa'yo, maraming, ang Team Jesus ay nagdarasal sa'yo. Huwag kang, para kasing yung quail, ay parang doon ka lang tumitingin na ito yung nagpapagaling sa'yo. Hindi! Ang nagpapagaling sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating pananampalataya. Kaya, lakaran mo ang iyong pananampalataya, maniwala ka na ikaw ay magaling na. Kaya nga, faith in action. Hallelujah. So, may mga paraan, may mga pagkakataon na ang Panginoon, ang Diyos ay tinatanggal niya itong mga bagay, itong mga tao na sa akala natin ay mahalaga sa mga buhay natin, sa akala natin ay hindi tayo mamubuhay kung wala ang mga ito, kung wala sila.
Tinatanggal ng Diyos yan upang sa ganoon ay ipakita na siya ang kailangan natin at hindi ang kahit na sino o kung ano paman. Ang Diyos ang kailangan natin. Yan ang yan ang sinasabing faith in action. So dapat ay atin itong paniwalaan, mga katinjisas, at ito ay ating lakaran dahil ang pananampalataya na patay, ang pananampalataya na walang kilos ay patay, pero ang pananampalataya ang kilos na wala ring pananampalataya ay palpak. Kaya kailangan ang pananampalataya natin ay may kasamang kilos, pananampalatayang may kilos. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos. Okay, so wag natin kalimutan yan, mga katinjisas, no? Dito tayo sa chapter 3 na tayo. Chapter 3 verses 1 to 12. 1 to 12 na tayo. Okay, 8, ngayon ay 8, 11, 25. So, tingnan natin, basahin natin, nasaan ang inyong mga Biblia. Ang dila. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. 3. Niririndahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Ganon din ang ating mga dila, mga katinjisas. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero ang taong nakakagawa nito, tubig ay napapaamo ng tao, pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid,
Hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Hallelujah. Lord Jesus. Holy Spirit, tulungan mo po kami upang maintindihan namin ang iyong mga salita sa araw nito. Maraming salamat po sa iyong salita. Buksan mo ang aming mga isipan, aming mga puso, upang maintindihan namin ang nais mong iparating at ito ipaalala niyo sa amin sa bawat araw na kami ang buhay. Para sa ganun po ay makaiwas kami sa mga tukso ng buhay, masunod namin ang kalooban ng ating Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, ayan na mga ka-Team Jesus, ang ating dila. So yan ay nasa James. Kaya nga, kailangan, di ba, tayo ay binigyan ng Diyos not the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-discipline. Kasi, tayo, may mga dila tayo, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, kung wala daw tayong mabuting, upo na pala ako, no? Nakatayo lang pala ako, so, opo naman tayo, opo, para hindi tayo mapagod. Ayan. Okay. So, bato-bato sa langit, ang tama ay magtino. Kasi, ito na ngayon na naman ang pagpipigil sa ating mga bibig. Minsan, no? Minsan dahil sa anuman ang nararamdaman, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano yung nararamdaman natin, yun ang kusang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya nga, mag-iingat tayo sa ating mga nararamdaman. Kung tayo ay naiinis, kung tayo ay nagagalit, kung tayo ay nagtatampo, yung mga negatibong mga emosyon na yan ang magdudulot sa atin upang makapagbigkas tayo, upang magamit natin ang ating mga dila sa masama. No? So, kung tayo ay totoong mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ay tumatanggap ng pag-rebuke. Ang mga Kristiyano ay tumatanggap ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo nang sa ganoon ay magamit niya tayo at tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. O paano tayo ngayon maging ilaw ng sanlibutan kung ang ating bibig ay hindi natin napipigilan? No? O ang bibig. O, pinapaliwanag dito mga ka-Team Jesus, yung dila. Sabi dito, huwag tayong basta-bastang maghangad na magturo sapagkat, basta-basta na lang, ay gusto ko rin na magaya kay Tita Vits na magturo. Ay gusto ko rin. Gusto rin namin yan na magturo din kayo. So, balit, ang sabi dito, mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. So, kami mga ka-Team Jesus, tayo na nagtuturo, gaya kayo, halimbawa, nagtuturo kayo sa Bible study, no? Kayo ang Bible sharer sa Bible study. Mabigat, mga ka-Team Jesus, ang ating accountability dyan sa harap ng Diyos. Lalo na kapag mali ang ating mga sinasabi o kaya lalo na kapag tinutuis natin, we twisted the word of God, at ang ating ipinakita, ang ating ipinahayag ay yung nanggagaling sa ating mga sariling damdamin at isipan lamang at hindi naaayon sa gabay ng banal na Espiritu. So, mas mataas ang accountability natin. So, yung mga preachers, yung mga teachers of the law, yung mga preachers na false prophets na kung saan ang kanilang hangarin ay magpayaman, no, mga ka-Team Jesus, ay accountable sila sa Diyos niyan kung ano man ang kanilang mga ginagawa. So sa kanila, sa Diyos lang mananagot, no? Kaya huwag nating
Huwag natin silang tingnan, kundi ang tingnan natin, no, huwag na natin silang pabayaan na natin sila. Sapagkat ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang atin ay mag-focus tayo. Ano ba ang nais ng Diyos sa mga buhay natin? Yung ating mga katawagan, yun. Dahil may kalalagyan yung mga false prophets na yan. Kaya mag-ingat kasi yung ating dila ang ginagamit natin upang tayo ay magturo, upang tayo ay mamahagi sa salita ng Diyos. Ayan, sabi dito. So, kailangan na, kasi nga, hindi tayo perfecto at tayo nagkakamali. Kaya may mga pagkakataon na bigla tayong nakakabigkas ng mga salita na hindi naman dapat nating gamitin, na hindi naman dapat nating bigkasin. Lalo na kung tayo ay puno ng inis, lalo na kung tayo ay puno ng galit, no? Kung tayo ay puno ng inis, kung tayo ay puno ng galit, mga ka-Team Jesus, minsan ay hindi natin napipigilan ang ating mga bibig na bumigkas ng mga salitang hindi naman kaigaya sa harap ng ibang tao o sa harap ng Diyos. So mag-ingat tayo sa ating mga gustong gawin para sa kapurihan ng Diyos, no? Sabi dito, kung ang mga bagay, kagaya halimbawa ng ang mga kabayo. So, yung mga kabayo, mayroon silang tinatawag na yung, di ba, yung, anong tawag dito, nilalagay sa kanilang mga bibig at dito sa ulo nila, yung kabayo. Para sa ganoon, pag hinahawakan ng may-ari yung kabayo, ho! Ganon. Yun din ang susundin nila. Pag sinabi ng may-ari, nung sumasakay, na dito tayo to the right or to the left, o sumusunod lang yung kabayo. Kagaya rin yan ng barko. Kung ang barko, ang laki ng barko, kahit nasabi dito, may hangin, no? Lakas ng alon, hangin, ay ito'y napapasunod sa pamamagitan ng maliit na timon. Pero, ang dila, mga ka-Team Jesus, ay hindi napapasunod. Kaya nga yung ang dila ay kailangan nating ingatan dahil sa pamamagitan ng dila na ito, maliit lang, yan, maliit lang ang dila na yan. Subalit sa pamamagitan ng dila na ito, ay ang ating mga kaluluwa ay maimpyerno. Mapunta sa impyerno dahil sa dila na hindi natin napipigilan. Ang sabi dito, anong sabi dito ang dila ay tulad ng apoy. Yan ay nasa chapter 3 verse 6. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakagagawa nito sa dila. Walang tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoong Ama, atong Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. So yan ang dila, ang liit lang ng dila, subalit ito ay magpapaimpyerno sa atin. Yun ay magdadala ng apoy na maaring hindi na maibsan, no? Yun ang magpapadumi sa kabuuan ng ating katawan.
Kaya yung apoy, yung dila na ang ating dila, kung wala tayong mabuting masabi sa ating kapwa, at mag-comment ka pa ng negatibo, ganyan-ganyan, itikom na lang natin ang ating bibig at sabihin natin no comment. O kaya kung magkaibigan naman kayo, no, magkaibigan kayo at nag-uusap kayo ng maayos na ganyan, so sabihin mo ang totoo na mayroong pagmamahal. Sa totoo lang, kung hinihingi mo yung aking opinion, ganito yun. O, ganyan, ganyan. Kung siya ay makikinig sa'yo, praise God. Subalit kung hindi siya makikinig sa'yo, na yan ang sinasabing maaring hindi kayo magkasundo at maaring mag-away pa kayo. Kaya mag-ingat tayo kung ano ang ating sasabihin. Lalo na kung kaharap mo ang isang tao. No, kaya nga, mga ka-Team Jesus, huwag tayong maging critical. Huwag tayong maging critical sa ating kapwa. Kasi kapag tayo ay naging critical, na ibig sabihin doon, palagi ka na lang may masasabi. May masasabi, puro negatibo ang nasasabi natin sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa mga kapatid, sa mga magulang natin. Paano tayo maging ilaw ng sanlibutan kung ang ating bibig? Kaya nga, Lord, tame my tongue. Hindi natin kayang pigilan ang ating mga bibig sa sarili nating kagalingan. Subalit kaya nating pigilan yan. Dahil kay Panginoong Hesukristo, we can do all things to Christ, through Christ, who strengthens us. So, Philippians, ano yun? Philippians 4, kalimutan ko na yun. Philippians 4:13. Kaya nating pigilan. Kaya nga, kailangang i-practice natin ang ating mga bibig na magsalita ng mabuti sa ating kapwa. Kaya ang sabi dito, ang mga hayop, lahat ng hayop, nasa lupa, nasa himpapawid, nasa tubig, pwede itong itame o kay sumunod sa tao. Subalit ang ating dila, walang taong nakapagtitim o nakakapagsanay sa ating dila na huwag magsalita ng masakit o kaya huwag magsalita ng mga insulting na mga salita o kaya inis, galit at iba pa. So, mahirap ang dila na ating idisiplina. Kaya nga, anong sabi diyan? Yung dila na yun ang ating ginagamit, itong dila natin, itong ating ginagamit upang purihin ang Diyos. Upang sambahin ang Diyos. Subalit ito rin ang ating ginagamit upang sumpain ang ating kapwa na to ay nalikha ng ating Diyos. So, paano mangyari yun? Darating ba ang ubas ba, ang sabi diyan, ang isang ang ubas ba ay mamumunga ng apple o bayabas, ang bayabas ba o ibang prutas? Hindi. Ang bukal ba, ang bukal ba ay sa isang bukal lang lalabas yung tubig alat at tubig na matabang? Hindi. So, itong dila natin, mga ka-Team Jesus, ay isang malaking tukso. Lalo na kapag tayo ay nasa status o nasa sitwasyon na overwhelmed na tayo, pagod na tayo, pagod, gutom. Ayan o, maraming mga iniisip na problema sa buhay, maraming mga kabigatan. Wala na. Dito yan, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Sumula sa anumang laman ng mga puso natin, yun ang kusang lumalabas. Kaya nga maingatan natin itong ating mga puso. Kaya nga yung armor of God, di ba? Breastplate of righteousness, breastplate
breastplate, ingatan natin itong mga puso natin. Dahil ito ang nandito sa loob ang maraming uri ng kasamaan. Kaya nga kung ang banal na espiritu ang nasa mga puso natin, ang lalabas sa ating mga bibig, ang ikinikilos natin ay ang bunga ng banal na espiritu. Ang pagiging magalak o joyful, no? Joy ay isang bunga ng banal na espiritu, the joy. Ano pa? Ang kagalakan, no? Ang kapayapaan, ang kahinahunan, ang pagiging matyaga, joy, love, ang pagiging mapagmahal, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So yan ang fruit of the Spirit. So, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili kung wala si Panginoong Jesucristo. Kontrolin ko na talaga tong aking dila. We cannot do it without the Lord. Kaya nga, but we can do all things to Christ who strengthens us. Kaya kong pigilan ang bibig na ito. Kaya nga, kailangan ang puso natin ay puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, anuman ang ating mga pag-aalala, anuman ang ating mga kabigatan. Ibigay natin sa Diyos yan. Sabi natin, binigay na natin sa Diyos, pero dala-dala pa rin natin yung kabigatan na yun. Kaya pagod na tayo, I'm tired, I'm sick of this. Kasi lumalakad tayo sa sarili nating kakagalingan o kakayahan, sa halip na isuko natin ang lahat at hayaan natin ang Diyos na gagawa ng paraan. No, hayaan natin si Panginoong Jesucristo na gumawa ng paraan para sa atin. Kung tayo ay naiinis sa ating asawa, sa ating bana, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, bakit nila ginagawa ito, bakit nila ginagawa yan, i-rebuke natin ang inis na yan. Tandaan natin, hindi sila hindi sila yung ating mga kaaway, kundi ang masamang espiritu na pumasok sa mga puso nila. Yun ang ating mga kaaway. Kaya kailangan i-rebuke natin ang mga ito. Kailangan i-rebuke in the name of Jesus. Para sa ganoon, makaiwas tayo mga katindisan, sa demonyo, sa tukso ng demonyo. Gamitin natin ang ating mga dila upang purihin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos, ipagdasal ang mga taong kagalit natin, ipagdasal ang ating mga kaaway, pagpalain sila, ganun ang gawin natin, sa halip na sila ay isumpa. Maaring nung tayo ay wala pa kay Kristo, madali sa atin na gumawa ng pagsumpa, no? Sabi natin, sana mamatay ka na. Sana ay masagasaan ka. Sana ay sana ay malaglag ka. Sana ay ganito, sana ay mangganyan. Puro tayo sana. Pero kung tayo ay na kay Kristo na at naintindihan natin na wala tayong karapatan na sumumpa o sumpain yung isang tao na to na likha din ng Diyos na kagaya sa atin. Itong yung pag-inis ka ay pumapasok yung tukso.
Sana nga, madisgrasya ka. Sana nga ay malaglag ka dyan sa ano. Sana nga ay malumos ka. Yan na. Sana nga ay mga ganyan na. See? Wickedness. Nanggagaling yan dito sa puso eh. Our heart is wicked. Our heart is deceitful. Kaya nga araw-araw, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. In our lives, we welcome you in my heart. Manahan po kayo, Holy Spirit. Gabayan mo ako, Holy Spirit, sa bawat hakbang na gagawin ko para sa kapurihan ng Diyos Ama. Sino sa Biblia, oh? Ang dila na ginagamit natin upang salamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan, salamat sa Diyos, salamat Lord, nakaraos. Praise the Lord, kumakanta tayo sa Diyos. Yun din ang dila na ginagamit natin upang isumpa itong mga taong ito na nainis sa atin, nagalit sa atin. Sino ba naman tayo na susumpa doon sa anak ng Diyos o doon sa mga nilikha ng Diyos? Tayo nga dapat ang sa kanila, ang magdala sa kanila sa Diyos. Kaya nga pinagdadasal natin sila, pinapatawad natin sila. Hindi ko kaya magpatawad sa taong ito, Lord. Ang sakit ng kanyang mga pananalita na ginamit. Ang sakit. Oh. No? Ang sakit. Pero, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya nating ideklara ang pagpapatawad sa taong ito. Kaya nating ipagdasal ang pagbabago ng taong ito dahil kasama natin si Panginoong Jesucristo na siyang nagpapalakas sa atin upang magawa natin itong mga bagay na ito na hindi natin kayang tayo lang. Hallelujah. Hindi natin kaya na tayo lang. No? Pero pagkasama natin si Panginoong Jesucristo, makakaya natin na pigilan itong ating inis, galit. Yun ba yung nangyari sa amin yung aming administrator? Siya, ang dami na niyang ginagawa, ang dami na niyang pananalita. Meron, ganyan. Kung ako ay walang Kristo, kagaya nga ni Tito Brian, sabi niya na, ikaw kasi mahinahon ka, ikaw kasi ay sobrang kababaan ng loob mo sa mga taong ito, kaya ikaw ay inaabuso nila, ikaw ay ginaganyan. Kasi kung ako pa yon, maaring ang taong yan ay mapunta sa emergency room. No? Pero ang sabi ko kay Tito Brian, hindi ganyan. Hindi kasi ganyan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Paano natin mag-gain, no? Paano natin maadala ang mga kaluluwa na yan sa Diyos? Kung papatulan natin sila sa kanilang galit, sa kanilang inis. To God be the glory, napakabuti ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay araw-araw na nagmi-meditate sa salita ng Diyos, kung tayo ay araw-araw na kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu, ay nandoon yung fruit of the Spirit sa atin. No? Nandoon. So, sa dami ng kanyang mga pinagsasabi dyan, sa harapan ng pagkain, na nandoon ang biyaya ng Diyos, nagsasabi pa siya, nakakawala naman ng gana. Ganun ba? No, so, Lord, patawarin mo po ang taong ito, Lord. Pagkain mo ito, biyaya mo ito, dapat na magala kami, pagsasaluhan namin ang pagkain mo, anumang pagkain mayroong kami. Pero yan, sinumpa niya, nakakawalang gana. Yan ay kabastusan sa harap ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Nasubalit tayo ay mayroong Kristo dahil tayo ay mayroong Kristo at
sa araw-araw ay hinihiling ko ang gabay ng banal na Espiritu. Holy Spirit, lead me. Hindi ko kaya to kung wala ka, Holy Spirit. So, anuman ang mga pagsubok sa buhay, anuman ang mga pangyayari sa bawat araw, kung tayo ay nakapag-meditate na sa Word of God, sa pagising natin, sa pagkagay ngayon, halimbawa, no, pinapaalalahanan na tayo ng banal na Espiritu ahead of time, at hinihingi natin ang kanyang gabay sa bawat hakbang na gagawin natin. Holy Spirit, lead me. Kung may mga ganung pagsubok sa buhay, hindi agad tayo natitinag, mga ka-Team Jesus. Hindi agad tayo natitinag. Nandoon sa atin yung pagpapakumbaba, nandoon sa atin yung kahinahunan, nandoon sa atin yung fruit of the Spirit. Kaya kahit ano pang mga ginawa niya, kahit ano pang mga pinagsasabi niya dyan, nanatili akong naging mahinahon. At anong sabi ng Holy Spirit sa akin? Humingi ka ng kapatawaran. So, in front of her, nandoon yung mga kasamahan namin, na sila mismo ang saksi kung anong ginawa ng taong ito sa akin, yung pagpapahamak niya, pagpapahiya niya. Ako mismo, ang Holy Spirit, ang nagsabi, humingi ka ng tawan. Kaya sabi ko, I'm sorry po, ma'am. Kung sa tingin niyo po, nagkamali ako, patawarin mo ako, I'm sorry po. Puro ka lang sorry, palaging nagsusuri, hindi naman ginagawa, mas lalo pang lumalala. Ganyan, no? Yung dila ba na nananakit ng kapwa? Pero nagpapakumbaba lang ako at hindi na ako nagsalita. Yun, ang sabi ng Holy Spirit, tell her, kung yan po, pero mahinahon pa rin. Kung sa akala nyo po ay hindi ako naging kagamit-gamit dito sa opisina ni Madam Joyce, I will resign. Yun lang, oh. Ang mga pinagsasalita, ang mga sinasalita ko lang habang kaharap ko siya ay mapili lang, ilan lang ang mga words ko, sentence ko. I'm sorry po. I'm sorry po kung nagkamali ako. Sa tingin niyo po, I'm sorry. No? Ang sunod, kung sa tingin niyo ay hindi ako naging kagamit-gamit sa company ni Madam Joyce, I will resign. Yun lang, tatlo lang. Tatlong sentences. At umalis ako doon sa hapagkainan dahil kung hindi ako aalis, maaaring magpapatuloy pa sa doon sa pagdadakdak, ganyan-ganyan. I withdraw from the situation. Tapos na akong nagsalita. Tapos nang nagsalita ang Holy Spirit. Kung wala akong Holy Spirit, dahil sa mga pinagsasabi niya, masakit yun. Biruin mo yung wala kang nagawang mabuti sa company. Na kung saan, kung wala ako doon na ginagamit ng Diyos. Yan siya, stress na yan. Dati nung ako'y mag-resign dyan, dahil pagod na nga ako, dahil sa ugali din niya, na gano'n ang ugali niya, mayroong dalawa na ni-hire ang may-ari. Ayun, siya pa rin ang nai-stress at siya pa rin ang gumagawa. Kasi hindi man sumusunod yung mga bago, yung mga tinuruan ko ng paano gawin. At hindi nagtagal, ilang buwan lang, 3 buwan, 5 buwan, tapos na, umalis na. Pinabalik naman ako ng Diyos. At to God be the glory, naging maayos ang takbo ng company. Kahit ako nag-iisa dyan, I'm doing the dirty job. Walang oras akong iniisip na, wala pang office hours or after office hours na wala akong ganyang oras. Kung kaya kong gawin, kung kinakailangan, ginagawa ko. You see? To God be the glory. Because sinasabi ko, I'll do this for you, Lord. I'll do this for you, Lord. Yung sabi ni Tito Brian, sobra-sobra naman yung ginagawa mo kasi sa company.
I'll do this for the Lord. I'll do this for the Lord. Okay. You do it for the Lord. Okay. Oh. I'll do this for the Lord. See, kung wala ang banal na espiritu sa akin, yung dila na yon na masama, yung dila na yon, kung wala akong sword of the Spirit, kung wala akong armor of God, kung hindi ko pinasok yung aking helmet of salvation, breastplate of righteousness, yung belt of righteousness, yung aking sword, yung shield of faith, kung hindi ko yun sinuot sa araw-araw, maaring matukso ako doon at maaring makapagsalita din ako ng mga masasama laban sa taong ito. Pero kung tayo sa bawat umaga, hinihiling natin ang gabay ng banal na espiritu, lead me in every step of the way. Turuan mo ako, gabayan mo ako, Holy Spirit. At pinaniniwalaan natin na gagawin yun ng banal na espiritu, mangyayari yun. Kaya ko ito because kasama ko si Panginoong Jesucristo. I can do all things through Christ who strengthens me. So, itong aking dila ay mapipigilan ko kapag ang dilang ito ay hindi. Mayroong discernment ang Holy Spirit sa atin. May prompting ang Holy Spirit sa atin. Magsasabi yan siya, oops, mali, oops, not good. Huwag mo sabihin yan. Bago mo pa sasabihin, nandoon na ang boses ng Holy Spirit. Pigilan mo ang iyong bibig. Okay, Holy Spirit. Huminahon ka. Huminahon ka. Huwag mong pakinggan ang mga salita na yan dahil hindi yan galing sa Diyos. Kaya pag nakakarinig ka ng mga masasamang salita mula sa masamang dila, kapag mayroon tayong shield of faith, hindi yan tatama sa ating yung mga salita na yan, hindi natin yan maririnig sa sitwasyon na yan. Bakit? Nandoon ang ating shield of faith. Ang ating panangga. Mga apoy. Diba? Kasi hindi yan makakapasok dito sa puso mo. Kasi nga, meron kang shield of faith. Hindi ka matatamaan yan. Kaya yun lang ginawa ko. Oh, see? Pero siya, grabe na. Nag-iinit na ang ulo niya, tumataas ang kanyang boses, tapos ang kanyang blood pressure. Umuwi siya, pumunta siya sa doktor kasi not feeling well siya sa kanyang ginawa. O sino ngayon ang alkansi, ang lugi? Siya ang lugi. Hindi ako. To God be the glory. Bakit? Maayos ang pangangatawan ko. Makinahon pa rin ako. Sinabi ko sa may-ari na, Madam Joyce, hindi po kami nagkasundo ni Ma'am Anita. Ganito po kasi, ganito, ganyan. So, mahinahon ko pa rin kinakausap ang may-ari. To God be the glory. Hindi ko nagagawa yun kung wala ang Diyos. Lahat ng ito ay dahil sa Diyos, dahil kay Panginoong Jesucristo. So siya ang pumunta sa doktor. At yun nga ang naging dahilan para mag-resign sana ako. Pero napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng may-ari, no ate, hindi ka pwede mag-resign. No. Alam ko naman yung hirap mo dito sa company. Huwag kang mag-resign. Kausapin ko yan si Ate Anita. Kausapin ko yan siya. Hindi pwedeng ganito palagi. No? So, siya ay nagte-therapy ngayon. Pumupunta siya doon sa doktor, sa therapist, yung iwan ko anong therapy yun, na magpapaalala sa kanya, na ganito, ganyan, yung galit mo, yung ganun mo. Kasi, administrator ka hindi pwedeng, kung anong gusto mo, kung anong nasa puso mo, yun ang mangyayari. You have to consider other people.
administrator ka eh. Ibig sabihin nun, marami kang tao na ina-administer. Pero hindi niya yung ginagawa eh. Nasa opisina lang yan, mag-aano lang yan, mag-payroll, mag-ganito, papilis, ganyan. Pero pagdating sa management, pagdating sa people management, wala siya nun eh. Lahat. Nasa akin, Abita, gawin mo to, Abita, sabihin mo kay ganyan, Abita, ganito, Abita, yes po. Na hindi ko yung trabaho. Trabaho niya yun eh, kasi siya nga administrator. Siya kakausap dyan sa isang nurse na yan, employee na yan, siya kakausap dyan, wala eh. Kasi pag nakikipag-usap siya doon sa isang tao na yan, ang bibig niya, hindi niya mapigilan. Nagagalit agad siya. Oh. So, ayaw daw niya makipag-usap sapagkat nagagalit siya. Hindi niya mapigilan yung sarili niya. At, yun nga. Kaya, mga ka-Team Jesus, by the grace of God, nakaraos naman tayo, nanatili pa rin tayo sa company, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalakasan upang magawa natin ang mga bagay na ito. Kaya yun, huwag natin kalimutan, no? Huwag natin kalimutan mga ka-Team Jesus, ang ating dila. Gamitin natin ang ating dila para sa ganoon ay mapurihan ang ating Diyos at hindi ang demonyo. Kaya, kung sino man sa inyo ngayon ang na-rebuke, ibig sabihin nun, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nais niyang magbago ka. Lalo na kung ang kaharap mo ay ang mga bata, ang inyong mga anak, bigla ka na lang maninigaw. Kawawa naman yung mga bata na wala man yung kamalay-malay sa mga pinagagawa mo, sa mga nararamdaman mo, sa galit mo sa asawa mo, sa galit mo sa bana mo. Hindi man niya kasama yung mga bata, wala man niyang kaalam-alam. No? Walang kaalam-alam yung mga bata at yun ang nagiging mo, buntungan mo ng inis mo, ng galit mo. That's unfair. Siya, sabi niya, kasi stress talaga daw siya sa bahay nila, ganito, ganyan. O kung stress ka sa bahay niyo, huwag mong dalhin yung stress dito sa opisina kasi nagtatrabaho ka eh. Sinasahudan ka ng may-ari. So, gawin mo yung trabaho mo. No? Hallelujah. So, to God be the glory. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan na hindi natin hinayaang magwagi ang demonyo sa mga buhay natin sa pamamagitan ng ating mga dila, kundi itong dila natin ay gamitin natin upang mag-confess sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga, mayroon tayong testimony time. Para sa ganoon, ay magamit natin itong mga dila natin para maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin at hindi upang isumpa itong ibang mga tao na likha din ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong mga paalala, Holy Spirit. Lalo na po sa aming mga dila. Minsan ay hindi namin napipigilan ang aming mga dila na magbigkas ng mga salitang na masakit na mga salita sa aming kapwa, lalo na sa aming mga pamilya, sa aming asawa, asawang lalaki, asawang babae, o kaya sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang. Panginoon, patawarin po kami. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesucristo. But we can do all things through Christ who strengthens us. So, hallelujah. Yes, Lord, kaya namin ang mga bagay na ito
kaya naming pigilan ang aming mga bibig, ang aming mga dila, kaya naming pigilan. Upang ito ay mamunga ng kabutihan mo, upang ito ay mamunga ng pagmamahal mo, upang ito ay mamunga ng kapayapaan, ng kahinahunan, ng pagpipigil sa sarili ng iyong kabutihan, o hallelujah. Dahil kasama ka namin, Panginoong Kristo, we can do all things through Christ who strengthens us. Hallelujah, hallelujah. Father God, patawarin mo po kami, Lord, kung sino man po ang aming nasaktan sa pamamagitan ng aming mga dila na hindi namin napigilan, Panginoon. Tulungan mo po kami na makahingi ng pagpapatawad, Lord, sa mga taong aming nagkasala, sa mga taong nasaktan namin, Panginoong Diyos, at nang maipakita namin sa kanila ang iyong kabutihan. O hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong paalala sa amin. Gabayan mo ang bawat isa. Hayaan mo ang iyong fruit of the Spirit, ang aming maging gabay sa bawat araw na kami ay gising upang sige na magamit mo ang aming mga buhay, ang aming mga katawan para sa kapurihan ng Diyos Ama. O hallelujah. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you po. Tame our tongue, Lord Jesus. Guide us na itong aming mga dila ay magagamit namin upang matestify ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, upang maipakita namin sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay. Ang sabi mo sa mga salita, every knee will bow down and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Yes. Kaya yun po ang aming panghahawakan. Pigilan mo po, Banal na Espiritu, ang aming mga bibig, na walang ibang sasabihin nito, kundi ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos Ama sa mga buhay namin. Salamat po, Lord. Lord, ano man po ang aming mga natutunan ngayong araw, seal it with the blood of Jesus, na itanim niyo sa aming mga isipan, itanim niyo sa aming mga puso, upang hindi ito mananakaw ng demonyo, kundi ito ay aming magagamit sa mga panahon na nandoon ang tukso, na mapaglabanan namin ang tukso at maging matagumpay kami. We are victorious because our God is a victor. Oh, hallelujah. Tinataas din namin ang mga pangangailangan ng iyong mga kaanakan, Panginoong Diyos, ang mga kagilingan na hinihiling ng aming mga kapatid, Father. Let it come to pass, Lord. We thank you, Lord, for the healing of Tito Brian. We continue to pray for his complete healing. Maging kay Tita Lynn, kay Tita Jane. We are also thanking, Lord, advance, Lord, sa complete healing na ibibigay mo sa kapatid ni Sis Evelyn, Father, na ito po ang iyong paraan upang siya po ay manumbalik sa inyo, upang mailigtas po siya, ang kanyang kaluluwa ay mailigtas, Panginoon, sa sitwasyon na nangyari sa kanya ngayon, Lord, sapagkat wala pong aksidente sa inyo. Lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit hinayaan mo pong mangyari yun sa kanya, Lord. Katagpuin mo po yung kapatid ni Sis Evelyn at ikaw po ang magbibigay ng kanyang pangangailangan. Maging ang prayer request ni Sis Abby sa kanyang ina, Panginoong Diyos, anuman po ang kanyang sitwasyon ngayon, Panginoon, walang imposible sa inyo. Ikaw po ang tatagpo sa nanay ni Sis Abby. Ikaw po ang magpapagaling po sa kanya, at maging ang si Pastor Victor na ang kanyang ubo ay napaka tigas na halos di siya makahinga. Panginoong Diyos, ikaw ang aming tagapagpagaling. You are our great healer. Tinataas namin sa inyo po ang aming mga kapatid na may mga sakit ngayon, at ano pa man ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ikaw ang magbibigay nito, because you are our shepherd and we shall not want. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Gabayan mo kami, Banal na Espiritu, sa araw na ito, na ikaw lamang po ang aming susundin, upang sa ganoon maging kagamit-gamit ang aming mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu.
Amen! Praise the Lord, Jesus Christ. Ayan. Kaya pigilan ang mga bibig. Kailangan na ang i-confess natin, mga katindisan, ay ang kabutihan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos. Yan ang ating i-confess para sa ganoon ay mangyayari ito sa ating mga buhay at sa buhay ng mga taong pinagdadasal natin. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.